Di nagtagal, lumipat ang lahat sa pangunahing bulwagan ng Flying Immortal Sect. Habang nakaupo ang grupo, Sining ang nanguna, sinabing ang kanyang pagbisita ay walang kinalaman sa mga pleasantry, ngunit lahat ay tungkol sa sakuna sa Eight Clouds Palace. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, nanlamig sina Yin Xiao at Jiling Han. Mabilis na sumunod si Jiling Han, pinindot upang kumpirmahin na ang ibig niyang sabihin ay isang sakuna, hindi lang festive ritual. Nagpatuloy si Ning Ti, inihayag na ang Clouds Palace ay pinuksa sa kalagitnaan ng seremonya, kinuha kahit ang mga inosenteng bisita. Itinuro niya na ang kanyang royal brother, si Xiang Gao, ay kabilang sa mga patay. Narinig iyon, nanlamig sina Jiling Han at ang iba pa, lumaki ang kanilang mga mata. Hindi huminto si Ning Yi, tensyonado ang kanyang kilay at malamig ang ngiti habang pinapaliit ang kanyang tingin kay sect leader Zhongcheng, at nagpapahiwatig na siya, ang nag-iisang nakaligtas, ay maaaring may alam ng higit pa sa kanyang ipinapalam. Inaasahan ng silid na itatanggi niya ito. Ngunit si Gang Chun ay kinalikot lang ang kanyang ilong at nagkibit balikat na ginawa niya iyon. Si Lu Yuan, Yin Shua, at Jiling Han ay lahat ay uminde sa loob, bawat isa ay nagnanais na hindi niya iyon sinabi ng malakas. Ang ngiti ni Ning Ti ay nagbago, ang kanyang boses ay malamig habang binalaan siya na huwag magbiro, inaangkin na ang kanyang pasensya ay malapit ng maubos. Sumagot si Zhongchen, tinatanggihan ng anumang pagtatangka sa humor at matatag na sumusuporta sa kanyang pag-amin. Upang itulak ang punto, sinampal niya ang isang espada sa mesa at sinabihan silang tingnan ng mabuti. Nang makita ni Ning Yi ang sandata, namutla ang kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla habang kinikilala niya ang Golden Millennium Spirit Sword na dating pag-aari ng kanyang kapatid. Iyon ang nagwasak sa kaunting pagpipigil na natira kay Xiao Jun. Sinampal niya ang mesa, tumalon sa kanyang mga paa, at sinumpa si Zhongchen bilang isang walang ingat na kriminal para sa paglakas loob na patayin ang isang prinsipe. Sumigaw siya para sa mga Royal Guards na i-deploy ang formation. Tumalon ang mga gwardya sa pagkilos, nakakandado sa pattern. Habang nagkakaroon ng hugis ang formation, hinugot ni Xiao Jun ang kanyang espada mula sa kaluban. Ang kapangyarihan ay sumabog mula sa kanya, gintong liwanag ang sumasabog sa bulwagan. Ang mga talismans ay umulan sa posisyon. Pagkatapos ay isang kulog na pagsabog ang pumutok sa hangin sa harap ni Zhongchen at ng iba pa. Pinapanood ang spectacle, sumimangot si Zhongchen at nagtanong kung talagang plano nilang bugbugin siya. Napansin ang kanyang pagkalito, mabilis na ipinaliwanag ni Mo Chen mula sa likuran na ito ang Diamond Radiance Formation, isang advanced mobile spirit array na nilikha ng mga cultivator na lumulubog sa mga mata ng formation. Ito ay mabangis, isang hakbang lamang sa ibaba ng Guardian Array ng isang pangunahing sekta. Higit pa sa sapat upang tapusin ang isang tao na isang realm sa itaas. Tinatapos ang kanyang paliwanag, sinampal niya ang kapangyarihan sa barrier. Ang kanyang boses ay mahina habang idinagdag niya na ang mga umaatake ay malinaw na sinanay ng magkasama mula pagkabata, ang kanilang koordinasyon ay nakamamatay. Pagkatapos ay inialok niya ang kanyang sariling remnant soul, idineklara na susunugan niya ito upang sirain ang formation para sa sekta. Pagkatapos niyang magsalita, si Little Tiger ay sumingit ng may mapangutya na tono, naghahadyas ng mga insulto sa mga kaaway at ngumiti na sila ay mga naglalakad na bangkay na dahil sa paglakas loob na kumilos ng ganito. Mabilis na sumingit si Zhongchen, sinusubukang panatilihin ang mood sa ilalim ng kontrol at nagmumungkahi na hindi ito ganoon kalaking usapin, lalo na dahil mayroon pa rin silang Little Tiger. Hindi kumbinsido si Mo Chen at ipinaalala sa kanyang huwag masyadong umasa sa Tiger Demon. Itinuro na ito ay bagong alaga at hindi pa season. Ang tawaging beast ay nagpasiklab ng apoy sa ilalim ni Little Tiger, nagpakawala ito ng isang dagandong, nagagalit tungkol sa kung paano ang matandang bootlicker ay handa na sunugin ang bahay at gumawa ng kalokohan kahit na dumating lang siya isang araw ang nakalipas. Nagbalik ito sa orihinal nitong anyo, nagliliyab ang kapangyarihan, nakatingin sa buong silid ng may hindi nakatagong pagmamataas habang nagtatanong kung gusto ba ni Zhongchen na paksayin ang lahat o panatilihin ang mga babae.
Matapos ihagis ang tanong, sumulyap si Little Tiger kay Mo-chan at humalaklak sa sarili tungkol sa kung paano siya nangangarap na apakan ang likod nito upang tumaas ng mas mataas. Si Jong-chen, na ngayon ay hype, ay nagbigay dito ng thumbs up, tahimik na pinahahalagahan kung gaano siya naiintindihan nito. Pagkatapos, nang walang babala, ang mga kamao na nakabalot sa kidlat ay sumuntok, nagpadala ng mga bitik na kumakalat sa barrier. Bago pa man makatalon si Little Tiger, ang formation ay nasira ng mag-isa, ang mga piraso ay nakakalat sa lahat ng dako, ang barrier ay gumuho ng tuluyan. Sina Jong-chen at ang mga nakulong sa loob ay tumitig sa hindi paniniwala. Naglabas siya ng isang nalilitong ungol, ang mga mata ay kumikislap sa paligid. Nagmadali silang lumabas kung saan nakita nila si Princess Ningti na inaalog ang kanyang espada sa kanyang sariling mga tropa. Siya ang Sum-Iris sa formation. Kinuha ni Jong-chen ang tanawin at agad na nagtapos na may kakaiba sa kanilang panig. Anuman ang nangyari, malinaw na kahit si Xiao Jun ay hindi maintindihan ito. Nanginginig, tumakbo siya kay Ningti at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Ang ekspresyon ni Ning ay yelo. Sinulyapan niya ito at nagbigay ng isang nakamamatay na babala na kung gagawa siya ng isa pang galaw ng walang utos niya, siya mismo ang tatapos sa kanya. Nagtanong siya ng walang emosyon kung naniniwala ba siya na talagang parurusahan siya ng dakilang emperador. Ang galit ni Xiao Jun ay kumulo. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang panga, galit na nakasulat sa buong mukha niya, ngunit sa kanilang status gap na nakabitin sa pagitan nila, nilunok niya ang bawat salita. Si Little Tiger, na nakasakay pa rin ng mataas, ay tumusok muli kay Mo-chan. Kinukutsa siya dahil sa pag-angkin na kailangan niyang sunugin ang kanyang kaluluwa ng ang maliit na babae na iyon ay sinira ito na parang wala lang. Si Mo-chan, desperado na huwag mawala ng mukha sa harap ni Jong-chen, ay nagmadaling ipaliwanag na magkaiba ang mga bagay kapag nasira mula sa loob at na hindi lang siya basta-basta babae. Dala niya ang Black Dragon Bloodline. Narinig ito, casual na inihagis ni Jong-chen kung paano tumutugma ang Black Dragon Bloodline laban sa Azure Dragon Bloodline. Kinamot ni Mo-chan ang kanyang balbas at kinumpirma ang kanyang hula, ipinaliwanag na ang Azure Dragon Bloodline ay binibilang bilang isa sa tatlong pangunahing lineage ng Dragon Clan. Ang Black Dragon Bloodline ay may kapangyarihan ngunit nananatiling isang sangay mula sa pangunahing linya, mas mahina sa paghahambing. Pagkatapos nyun, pribado niyang tinapos na ang kanyang Black Dragon Bloodline ay hindi pure. Kung hindi, siya ay magiging isang anak ng paraan ng langit na. Tumahimik si Jong-chen sandali. Nang matapos ni Mo-chan ang kanyang paliwanag, binalot niya ang kanyang kilay at nagbalik ng isang tanong tungkol sa kung ano talaga ang nagulat sa kanya. Pagkatapos ay halos sumabog si Mo-chan sa lugar. Sumimangot siya, nagrereklamo sa sarili tungkol sa kung paano ang Azure Dragon Bloodline ay maaaring mas mataas, ngunit tiyak na dapat itong magsimula ng higit pa kaysa sa wala. Wala siyang ideya kung anong lihim na teknik ang ginamit ng bata upang harangan ang iba mula sa pagkuha ng isang malinaw na pagbasa sa kanyang physique o bloodline. Ang posibilidad na ito ay talagang ang Azure Dragon Bloodline ay hindi maaaring alisin. Nagpatuloy si Princess Ning sa pagpapalit ng mga suntok sa kabilang panig hanggang sa tuluyan siyang umatras, huminga ng may lunas. Pagkatapos, nang walang babala, malakas niyang nilinaw ang kanyang paninindigan. Dapat tandaan ng lahat, si sect leader Jong-chen ay binibilang din bilang isang biktima. May ibang tao ang may pananagutan. Idinagdag niya na ang Spirit Sword ng Royal Brother ay maaaring napunta sa mga kamay ni sect leader Jong-chen ng purong aksidente mamaya. Matapos ay latag iyon, nagpatuloy si Ning ng isang hakbang, yumuko upang humingi ng tawad kay Jong-chen at inamin ang kasalanan para sa pagkabigo na panatilihin ang kanyang mga tauhan sa pag-check, na humantong sa kanilang kawalang galang. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya na ang Golden Millennium Spirit Sword ay mukhang konektado kay sect leader Jong-chen, kaya ibibigay niya ito bilang isang regalo. Sina Jong-chen at ang iba pa ay nanlamig, natigilan sa kompletong pagbabago sa kanyang pag-uugali. Ang mga disipulo ng Flying Immortal Sect ay mukhang ang kanilang mga panga ay maaaring matanggal, bumubulong sa pagitan nila tungkol sa kung paano talaga umatras si Princess Ningti,
habang hinuhulaan kung anong klaseng galaw ang ginawa ng kanilang sect master. Si Zhongchen, gayunpaman, ay walang pakialam sa kinalabasan. Tahimik siyang nagreklamo sa sarili tungkol sa isa pang tsismosa na nagpakita, na talagang nagtulak sa kanyang pasensya. Ngunit hindi pa naubusan ng ideya si Ning Ti. Sinundan niya iyon ng isa pang mungkahi, magalang na nagtanong kung maaari siyang manatili sa sekta sa loob ng isang araw dahil ang biyahe sa pamamagitan ng kotse ay nakakapagod sa kanya, at kung hindi iyon magiging abala. Hindi siya maaaring isara ng direkta ni Zhongchen, kaya binigyan niya siya ng isang hindi malinaw na okay, ngunit ipinaalala sa kanyang mayroong lodging fee. Ang kondisyong iyon ay agad na nagpainis kina Jillian at Yin Xiao. Tumitig sila at nagreklamo tungkol sa kung bakit kailangan pa ng fee. Nakaramdam ng kaunting inis si Ning Ti, ngunit kinagat pa rin ang kanyang reaksyon, tumatawa ng magaan at nagtatanong kung mas gusto ni sect leader Zhongchen ang pagbabayad sa mga spirit stones o elixirs. Hindi nagatubili si Zhongchen, itinuro ng diretso ang court lady sa tabi ni Ning Ti, at idineklara na gusto niya ang kanyang hairpin. Mas tiyak, gusto niya kung ano ang selyado sa loob ng hairpin, isang fragment ng puso ng mundo. Mabilis siyang nagtap sa kanyang divine sense upang sukatin ang lakas ng dalaga. Matapos siyang tingnan, tahimik na binanggit ni Zhongchen ang may interes na nagtago siya ng paglilinang sa Xiaojun siyang in-level kick, ngunit nagtrabaho pa rin sa ilalim ng isang tao na nasa Void Xiaojun first level lamang. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong mga trick ang mayroon ng Kuang Dynasty para sa pagtatago ng kapangyarihan na ganoon. Matapos marinig ang hinihingi ni Zhongchen, lumingon si Princess Ning sa kanyang dalaga. Nang makita niyang tumango ito, sumang-ayon si Ning Ti at binaliwala ito na parang walang espesyal, idinagdag na kung gusto ni sect leader Zhongchen, kung gayon ito ay kanya. Sa sandaling natapos niya, inalis ng dalaga ang hairpin ng walang pag-aatubili. Natural na tinanggap ito ni Zhongchen ng may kasiyahan. Sa sandaling kinuha niya ito, tumalon si Daoang, sinusubukang agawin ito, ngunit maayos na umiwas si Zhongchen sa gilid. Pagkatapos ay tinawag niya si Luo Yuan upang samahan ang mga bisita sa kanilang mga silid. Nahuli ni Luo Yuan ang queue at nagmadaling humarap dito. Nang gabing yun sa loob ng guest room ng Flying Immortal Sect. Nang bumalik sila sa lugar na inihanda para sa kanila, tahimik na isinara ng court lady ni Ning ang pinto sa likuran niya. Kapag tapos na, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. Bumaba ang kanyang mga kilay sa pagkadismaya habang lumingon siya upang tingnan si Ning Ti. Mabilis na nagsuot si Ning ng kanyang pinakamahusay na peking ngiti, kumuha ng isang upuan, at hinikayat siyang huwag magalit at umupo. Tila, ang court lady na ito ay hindi ordinaryo. Nang makaupo na ang Venerable One, ipinahayag ni Ning Yi ang kanyang pagkadismaya, itinuro kung gaano walang katwiran si Zhongchen, at nagtataka kung bakit siya pinigilan na hayaan si Xiaojun na patayin siya. Agad na sumagot si Lan Yi, ang boses ay puno ng paghamak, na halos dumaan si Ning Yi sa pintuan ng kamatayan. Kumurap ng gusto si Ning Ti, natigilan, at sumagot sa hindi paniniwala, iginiit na nakita niya ang Heavenly Mandate 4th level cultivation ni Zhongchen at naisip na kahit isang gwardya ay maaaring makakuha sa kanya. Tinamaan siya ni Venerable Lan Yi ng isang paalala tungkol sa Tiger Demon na nakatayo sa tabi niya. Ngunit hindi umurong si Ning Ti. Humalaklak siya at binaliwala ito, itinuro na ang Tiger Demon ay nasa Heavenly Mandate 9th level lamang. Wala namang dapat ipagpanik. Hindi na matiis ni Lani ang kamangmangan at sinampal ang mesa, sinabing isa siyang tanga dahil sa pagtitiwala sa random na chismi sa kalsada, idineklara na kung ang Tiger Demon na iyon ay kumilos, kahit siya ay hindi mabubuhay. Sa puntong iyon, sa wakas ay kumurap si Ning Yi sa tunay na takot at mabilis na nagtanong kung nangangahulugan ba iyon na ang demonyo ay Daojin 9th level. Walang tugon si Lani doon, lumingon lang sa taong malapit at inihagis ang insidente ng Z1 Sacred Land. Bumangon si Ning Ti at sumagot na narinig niya iyon, sinabing, a great demon ang nagpuksa dito, at kahit 4 na entering sainthood experts ay hindi nagtagal sa isang galaw. Patuloy na nakatingin si Venerable Lan Yi at nagtanong ng mas mahirap, nagtatanong kung may ideya siya kung anong klaseng demonyo iyon.
Sa wakas ay nag-click ang tanong sa ulo ni Ning, at nag-aatubili siyang nahulaan kung maaaring ang Tiger Demon na iyon. Ang kumpirmasyon ni Venerable Lee ay dumating ng mabigat, ipinagtapat na hindi niya inaasahan na narito ang Tiger Demon. Ngayon ay nagsimulang makita ni Ning Ti kung gaano kalala ang mga bagay. Huminto siya upang mag-isip ng isa pang ruta, pagkatapos ay nagtanong kung sa tingin ng kanyang Venerable ay mayroon pa ring pagkakataon upang alisin si Zhongcheng. Dito, gumuhit siya ng isang linya sa kanyang lalamunan. Iwinagayway lang ni Lani ang isang kamay, itinuro ang likuran ni Ning Ti, at sinabi na kapag ang isang demonyo ay umabot sa antas na ito, wala sa kanila ang makakapigil dito, at ang pagpatay kay Zhongcheng ay hindi magpapasunod sa beast. Inamin niya na hindi niya alam kung anong klaseng swerte mayroon si Zhongcheng na nagpapahintulot sa kanyang kontrolin ito. Ngunit kung gusto nilang gamitin ang Tiger Demon para sa kanilang sarili, kailangan nilang gawin. Mula roon, ang kanilang pag-uusap ay bumaba sa mga tahimik na tono, pinapanatili ito mula sa sinumang nakikinig. Bigla, nakaramdam ng isang bagay, lumaki ang mga mata ni Venerable Lee sa hindi paniniwala. Nagkomento siya ng malakas na may kakaiba at nagtaka ng malakas kung bakit biglang tumaas ng gusto ang spiritual energy.